Good morning! Yes, it's coffee time with Kat. Yes! Mm. Mainit! Nandito na po ulit tayo. So, we now resume yung ating pagninilay sa salita ng Diyos. Now, ang ating title ng reflection, Jesus warns teachers of the law and the Pharisees. The gospel Pharisees. taken from the gospel according to Matthew. Okay, go. Okay. So we start So with let's start with our prayer using the Come Holy Spirit. Okay. song. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master,
The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Ano ang word na nagustuhan mo? Ako yung the greatest among you must be your servant. The greatest among you must be your servant. Paliwanag mo na. So, So, tayo, pag, ano kasi, dito sa gospel na to, di ba parang masyadong ano sila doon sa mga yung mga kaparian noong panahon, parang mga bida sila, di ba? So, sa atin naman ngayon, dun sa Old Testament, hindi na natin naabutan yun. Pero ngayon dito naman, yung mga mayayaman, no? Yung mga ganon. So, o kaya yung mga matatalino. Pero, yan yung parang sinasabing the greatest sa atin, sa tingin natin, sa tingin ng mga tao. Pero ang sabi ni Lord dito, kaya nakakatuwa, sabi niya, ang greatest among must be the servant. Pag sinabi namang servant, yan yung katulong, yun yung mga sa bahay, mga mahirap, lang alam, binubuli siguro, ganon. Parang ang hirap, ang hirap, ma, maintindihan. Paano magiging greatest yun? Sila yung inaapi, sila yung tinatawanan, sila yung walang alam. Yun pala, ang tinitignan ni God, hindi kung ano yung physical na ginagawa mo para sa tao. Ang nakikita niya ay yung feeling mo, 'di ba? So minsan kunyari example na lang. Yan nasa simbahan o nasa trabaho ka, nagtatrabaho ka. Hindi ka naman boss, no? Ordinary empleyado ka lang, pero hindi ka nila pinapansin, pero ikaw ano ka sa baho mo sa company, no, talagang honest ka, yung lahat ng ginagawa mo sumusunod ka, pero hindi ka napapansin, si God nakikita ka, 'di ba? So kung ganun ang thinking ng tao, kunyari ngayon makinig sila ngayon, marinig nila ito na, naku, kahit pala ganito ko, pag alam ko na si God ang nakatingin sa akin, kahit anong tawag nila sa akin, masaya ako. Kasi I'm doing these things for God, not for anyone else. So it gives me hope. Kasi at the end of the day, tatanungin ka ni God pagpunta mo pag namatay tayo, wala namang di mamamatay, di ba? Tatanungin, anong ginawa mo? O di ba? O, marami kang Lord, nagtiwala ako sa iyo, ganyan. Ang dami mong masasabi. Hindi pares na, ay, naging ako, milyonaryo ako nagyayabang ka. Diba? Ang sinabi din dito yun, yung mayabang, hindi dapat ganun. Yung the more na bigang humble ka, mas lalo kang tinitingnan ni God kasi ang hirap nun sa world pag mahirap ka or hindi ka ganun kayaman o sikat, mahirap i-handle. Kaya yun yung mas tinitingnan, sige nga, parang tingnan ko nga kung paano mo i-handle yan. Kasi yung mga yayaman, ang dali bigyan mo lang ng pera, susunod na agad sa iyo Pero kung wala kang pera, paano mo pa susunodin yung isang tao? Di ba? Kaya si God, mas mas believe siya sa mga taong humble kaysa sa mamaya. Okay. Amen. So, ang sinasabi mo, yung sa na-pick up mo sa gospel, yung mga humble, yan yung mga taong nagsiserve, tumutulong, at gumagawa ng mga kabutihan, pero hindi nila kailangang ipagyabang. Di ba? Parang nasa puso nila lang yon. Hindi nila kailangan na sila ay bigyan ng reward, sila ay mapuri sa kanilang ginagawa. So, yun ang importante. Yung maging humble. Yun. Okay. Yun ang na-pick up ko. Tama ba yan? O may kulang? Hindi. Okay lang. Yun lang ang na-pick up ko rin sa sinabi mo. Ako naman, yung exalted. Exalted, ang meaning nun parang
paano ba tayo ma-exalt by our own, promoting our own selves? Lahat ng ginagawa natin ay pinagsasabi natin. Or we want to be exalted, yung iba ang nagtataas sa atin, hindi tayo. That means kahit na hindi ko pinamamalita kung ano mga ginagawa ko, people would notice yung iyong ginagawa. And that is an affirmation of your parang yung humility. Tama rin, sa humility rin ako pumapasok. Pero yung napansin ko rin sa mga sa gospel, yung mga naunang sinabi ng ating Panginoon dito, lahat ng mga ginagawa ng mga teachers of the law and Pharisees, iyan yung mga kabaliktaran ng sinasabi ng ating Panginoon. They exalt themselves. Pero ang ating Panginoon, sabi nga, ang ating Panginoon, ibinababa sila. Sabi, huwag niyong gayahin yung mga yan. And do not follow their example. Lahat kasi ng ginagawa nila is for people to notice na sila ay matalino, sila ay sumusunod ng talagang kung ano ang batas, sinusunod nila yan to the letter. Ayun. So, yun yung sa aking kwan. Okay, so Okay, ang ano ang intindi ko nakita doon, mo? ang intindi ko doon, yung sinasabi mo na kung gusto mong malaman kung tama o yung pagpupuri, no? Hindi ikaw yung magpupuri sa sarili mo, kundi it will come from others. And then, kaya naman nahihirapan yung tao na tanggapin yung parang yung, anong tawag nito? Dahil gusto nilang mapuri sila, ginagawa nila yung lahat para dun sa tao. No, hindi kasi minsan meron kang gagawin na ayaw ng tao kasi gusto ni God. Hindi ka mapupuri doon eh. So, ang gagawin mo, yung feeling mo na matunotice ka ng tao. Okay. So, parang KSP ka. Parang ganon. Sige. So, from what you say, what I said, ano ang message ngayon sa atin? Dalawa. Dalawa lang So, tayo. akong feeling ko yung message na yung humility. Humility. Kasi mahirap yun eh. Pero dahil dito, pipilitin mo maging humble. Kasi being humble attracts God. Diba? Hindi yeah. attracts people. Attracts God. And when God is attracted to what you do, everything will follow. So lahat, kahit pati problema mo, masasagot. No? Kasi na-attract mo si God eh. Napansin ka ni God eh. And then when God notices you, siyempre, ang ninonotice niya yung mga taong mabait, diba? Yung feeling niya talagang nakakatuwa Totoo. para kay God. Oo, Totoo. no? So pag nakita niya yun, sa tingin mo ba, no? Yung mga request mo kay God, yung mga dreams mo, hindi niya bibigay. Ibibigay niya. Kasi tatay natin siya eh, no? Parang parents natin siya. Walang parents na ayaw bigyan ng magandang o ng gandang future ang kanilang mga anak. Yeah. O yung mga wish nila kung pwede talaga. Si God yun. He can give you everything. But, yan. Ito naman yung but. Sometimes yung desire natin, hindi naman natin alam. Akala natin yun yung mabuti para sa atin. Pero magtataka ka bakit hindi binibigay. Nag-surrender ka na, timabantayan ka ni God eh. Ayaw niya minsan na may mangyari sa iyo na hindi mo maganda, na hindi mo alam. Siya alam na niya. So, dahil alam mo ngayon yun, kahit hindi mangyari sa iyo, masaya ka. So, knowing the will of the Lord, knowing that He notices you because you are humble, will make you very happy on this earth. Even though
nobody notices you because God notices you. Yun ang Yeah. pinaka-importante. Okay. Tama yun. Ang please natin ang ating Panginoon. Kasi pagka please natin ang sarili natin, eto yung kaya pala sinabi rito na do not call yourself master, teacher. Di ba? Kasi yan yung sinasabi natin ngayon, entitlement. So, gusto mo, meron kang title. Yung iba nga, parang pagka hindi mo tinawag by their title, halimbawa, attorney, Oo. and so, o kaya yung general, ganon, no? Yung sir, ma'am. Oo. General, pagkatapos Madam. tinawag mo ng colonel, ba, masama ang loob nila. Yeah. So, this is one sign, para sa atin, kung gusto mo lang Please. Manotice. matest kung talagang ikaw ay nagiging, ito yung sinasabi rito, humble, yung sinasabi ng God, ni God na humble, dapat hindi mo pinapansin. Magkamali man sila ng tawag sa iyo, ibinaba man ang ranggo mo, no? Para sa iyo, baliwala yun. Because what is important is what I am doing. Yung ginagawa ko, ang importante. And kahit na anong tawag nila sa akin, that is not important. Mababa man ang tawag nila. Basta si Lord ang nag-exalt sa akin, I will be very happy. Pwede ako sumingit. Sige. Ito, lagi ko tong example. Yung pagiging humble o yung pagiging kawawa. Alam naman ninyo na 4 years old pa lang din ako nakakalakad. Sino ba Yeah. naman yung gusto noon, di ba? Pag babae ka, dapat sexy ka, maganda yung legs mo, di ba? Pero ako hindi, iika-ika ako. Hindi ako makapagpaporma. No, gusto kong magsuot ng magandang sexy damit. Sa kaya mga kapatid ko, sinasabi ko, ay, suot mo nga yan, suot mo yan, kasi ako hindi ko pwede isuot. Tapos, nagdoktor ako. Alam niyo bang 10 taon ko yan tinig? Wala naman akong bagsak. Nung elementary nga, valedictorian pa ako. Hindi kayo maniwala, hindi kumakuha-kuha yung license ko. Kaya naman, dapat ang tingin ko na sa sarili ko, mukhang kawawa na talaga ako, di ba? Wala akong pagmamalaki. Wala. Kahit na may pambili ka kunyari damit, masusot ko ba yon? Makakasuot pa ako ng magandang mga sapatos. Hindi. Hindi naman ako makapunta sa dahil wala naman akong degree. Diba? Kaya, pag tinanong mo ko ngayon, ang saya-saya ko. Sabi ko nga, lagi ko yung sinasabi pa na matest mo yung sarili mo kung talagang masaya ka. Tatanungin ulit ni Lord ngayon, anong gusto mo maging? Pag kunyari, uulitin ko yung creation. Alam mo ba kung ano sasabihin ko? Kung ano ako ngayon, ganon pa rin ako. Kasi alam ko yung ending. Yeah. Tayo kasi hindi natin alam yung ending ng buhay natin. Alam ko eh. So siguro kung alam ko yung ending ng buhay ko, baliwala sa akin lahat yun, di ba? Pero kasama yun sa test ni God. If you will accept your difficulties mo and you will be humble enough for what you have or who you are. So yun yung naging ko. Tapos ngayon na-realize ko na nagagamit ko siya dito sa ating mission. Dito sa ginagawa natin ngayon. Kaya masaya ako. Yeah. Kaya alam ni Lord John and I know the Lord is pleased because I accepted yung buhay ko as I am. At nagkaroon pa ako ng anak, di ba? Biruin mo yung mga anak ko. Sino makakapag-isip na maaalagaan ko? Gumagapang ako pag kinakarga ko sila. Yeah. Yeah. Maganda yung yung example mo talaga yan. Yan bang, para matanggap mo yan, kilalanin mo, sino ba ang gusto mong i-please? So, yun. Ano man ang situation mo, basta mararamdaman mo, tama, mararamdaman mo na masaya ka.
Oo. Despite na wala nakaka-recognize doon sa iyong ginagawa. Pero ang affirmation na nakikita ko, nakakatuwa pagka yung sinasabi sa'yo, well, talagang parang ang mukha mo ang maaliwalas. So, kahit na ganyan ang situation mo, yan ang mga talagang iba ang nag-exalt sa'yo, hindi ikaw. Ako naman, ang na-experience ko nung nasa office pa ako noon talagang parang lagi akong natetem kasi talagang hindi ko personality yung iangat ko yung sarili kong bangko eh. So, sa office, pagka nagagawa ako, minsan napapansin ko yun eh, pagka nagmi-meeting kami, kanya-kanyang angatan ng sariling bangko. Pero totoo naman, umaasenso sila na pro-promote. And ako, hindi ko talaga magawa na gano'n. I don't know, that would be my personality or ginawa ko ng gano'n ni God. Ngayon ko lang nare-realize na yung personality na ginawa sa akin ni God na gano'n, ito ang aking na, na nagiging attitude ko na hindi ko kailangan na iangat ang sarili ko as long as natutuwa ako doon sa mga ginagawa ko, whether they recognize it or not, basta masaya ako sa ginagawa ko. I don't need yung mga title, I don't need yung halimbawa ang pagkawan o si ganito ang position, hindi ako masyadong sa position eh. What is important even doon sa atin, di ba, dito sa simbahan ko lang na yung mga affirmation na yung noon yung desire ko na bakit ako hindi na-promote, bakit ako hindi talaga, parang ng mga kasama ko, vice president na, ako nasa manager pa rin. Eh, noon, talagang, parang sa sarili ko lang, parang nakakaramdam ako na pag-iwanan na ako. Pero tuloy-tuloy lang ako until mag-retire ako. Nandito na ako ngayon sa service to the church. Ngayon ko lang talaga nararamdaman ang saya ko na hindi yung entitlement, hindi yung pera ang nagbibigay ng saya sa akin. But yung parang ngayon nararamdaman ko na talaga yun. Alam ko na kung bakit eh. Ano? Kasi baliwala naman sa iyo yung mga title eh. Nung naging CPA ka nga, CPA po to eh. Nung naging CPA siya eh. Baliwala sa kanya. Hindi niya pinapansin eh, no? Yeah. And joke lang. Anyway, kaya ito po ay magandang good news. Kaya pala ang Bible is good news. Kasi good news para sa atin, it gives us hope, no? Kasi yan ang nakakapagpasaya sa atin. Gusto ni Lord tayo maging masaya. Kaya to yung good news is talagang kailangan natin ginagawa araw-araw. Yeah. Yeah, to remind us of God's presence in Oo. our lives. No matter what kind of life we have now, no, He is there. Especially when we need Him. Oh. Kaya lang we do not know Oh. because we don't read the Bible, we don't go to Mass, o basta kailangan lang maging, let's find time Yeah. to be with Him Oo. even through prayers. Yeah. Kaya ngayon, alam mo talagang nagugustuhan ko na yung ating ginagawa na reflection every day because this is where I found na ang Diyos ay parang lagi tayo nare-recognize niya. So, ang saya talaga. Kaya itong gospel na ito is really for the people na yung sumusunod sa Kanya. So, minsan pag sumusunod ka sa ating Panginoon, hindi mo makuha yung mga achievements na sa mundo. Yan ang nire-recognize. Di ba? Pero what is important is our feelings. Masaya ba tayo? Despite sa kakulangan ng maraming meron yung iba, tayo wala. Di ba? God gave us simple minds, yung iba masyadong magagaling. So, it is just important that
dito sa ating mga ginagawang reflection, mararamdaman mo that you are most important. Amen. Yan, okay. Okay, again, See you again tomorrow here in our coffee time with God. Yes, hello to everyone.